So sa Mateo chapter 21 to 28, yun po ang message natin. So the title of this message po, The Holy Week. Kasi ang pag-aaralan natin ngayon, hindi lang yung pagpasok ni Jesus Christ, kundi yung kabuuan na nangyayari sa isang buong linggo ng banal na araw o mahal na araw. Okay? Tingnan po natin dito. Ang isang pangalan ng Holy Week, Passion Week. Pag sinabi yung Passion Week, ito yung araw na in-express ng Panginoon ang pagmamahal niya sa tao, especially sa mga hinirang niya patungkol sa mga Israelita. Ito yung araw. Nagsimula sa linggo at matatapos siya sa linggo. Ang tawag sa linggo ho ay linggo ng pagkabuhay. Okay? Sabi dito ho, Passion Week is the time from Palm Sunday through Easter Sunday. Also included with Passion Week are Holy Monday, Holy Tuesday, puro na holy yan. Kaya hindi lang po Holy Friday. Nakarinig na ba kayo ng mahal na araw ay Friday? Hindi po ang mahal na araw ay nag-start sa Friday. Nag-start po yan ngayon. Buong isang linggo po yan. Kaya tinawag siyang mahal na araw dahil nandiyan ang pinakahuling mga ginawa ng Panginoon para magpakita ng pagmamahal sa sangkatauhan sa iyo at sa akin. Hindi lang po yun sa mga Israelita. Passion Week is so named because of the passion with which Jesus willingly went to the cross in order to pay for the sins of His people. Isipin nyo, ang pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, at totoo, pwede siyang tumanggi. Dahil alam ng Panginoon, pagpasok niya sa Jerusalem, yes, tama yung napanood natin, tama yung nabasa natin, na ang mga tao nung papasok sa Jerusalem, naglalagay ng mga palaspas. So habang naglalagay sila ng mga palaspas, nagsisigawan sila, mabuhay ang hari, mabuhay ang anak ni David. Pero ang problema, habang sila, yung mga taong nagsisigawan na yon, na nagpupuri dahil papasok si Jesus Christ papunta sa pagliligtas sa kanila, sila din yung mga taong sumisigaw na ipako sa krus. Gano'ng sakit sa puso ng Panginoon nun? May mga tao, nung nalaman nila ay paparating na si Jesus Christ at nabasa nila sa Bible, itong Jesus Christ na ito yung matagal na nating inaantay. Pero ang problema ho, hindi ho natapos doon sa Sunday. May sumunod na mga araw at babaybayin natin yan. So, basahin po natin ang Zacarias chapter 9 verse 9. Ito ang sabi. O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. So, yung triumphal entry ni Jesus Christ sa Jerusalem ay patunay na siya ho yung piniling Messiah. So, yung pagpasok ni Jesus Christ, ang tawag doon sa English po ay triumphal entry. Ibig sabihin, matagumpay na pagpasok. Kasi bakit po? Walang hadlang. At totoo nga ho, nilagyan pa ng balaban, nilagyan ng palaspas. At alam nyo, ginagawa lang yon ng mga tao sa Israel, patunay na hari yung dumarating. Okay po? Na sabi dito, mapagtagumpay, dumarating siya may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. Isipin nyo ho, may significance ang palaspas, may significance ang asno. Kung bakit yun ang sinakyan ng Panginoon para ipakita sa lahat ng mga Israelita na kahit siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, marunong siyang magpakababa. Ano ba dapat ang sakayan ng isang hari papunta sa isang lungsod? Dapat ho ay yung pinakamagandang kabayo. Pero ang sinakyan ni Jesus Christ ay asno, patunay na siya ay nagpapakababa. Amen po ba? Ito ho ay prophecy around 520 to 740 BC. Hinulaan ni Zacarias. So si Zacarias, hinulaan niya may parating na Messiah na magliligtas sa buong Israelita. Pero ho, sa tagal na lumipas, namatay na ho ang mga tao. Pag binuklat niyo ang Old at saka New Testament, mga 2 page lang ang pagitan niyan, pero ho, 4 to 500 ang layo ng agwat. So 520 to 720. So baybayin po natin yung nangyari mula sa Sunday hanggang sa susunod na Sunday. Ito po ang una. So sa Palm Sunday po, Jesus made His triumphant entry into Jerusalem. Yun yung una natin kanina pinag-aralan. So itong Sunday na to, papasok si Jesus Christ sa Jerusalem, hindi ho doon natapos ang senaryo. Pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem, wala na ho ba nangyari? Marami nangyari. Pagdating ho ng Monday, Jesus curses the fig tree and cleanses the temple, overturning the tables, declaring it is a house of prayer. Pagpasok ni Jesus Christ, nagulo ang buong Jerusalem. Ito ho nangyari. Pagpunta niya sa templo, sa bahay ng kanyang ama, ang sabi ni Jesus Christ, huwag niyong gawing bahay ng mga magnanakaw ang tahanan ng aking ama. Pinagtataob niya ngayon ng mga lamesa. Pinagtataob niya, nilatigo niya yung mga nandun,
At ang sabi ng iba, sabi ng mga iba ho, hindi si Jesus yun kasi ang Jesus na kilala namin mabait. Ang Jesus na kilala namin ay hindi kayang nagwala si Jesus sa temple. Patunay na si Jesus Christ po matindi ang pagmamahal sa templo dahil ang templo po ay tirahan ng kanyang ama. Hindi naman literal na tirahan, pero alam naman natin, pinag-aralan natin sa Old Testament, pag sinabing templo, doon bumababa ang presensya ng Diyos. At ang presensya ng Diyos ho ay nagbibigay ng assurance sa kanila na hindi sila iniiwanan ng Diyos. Kaya nga ho, pagpapasok ka ng simbahan, kailangan ang turing mo sa simbahan ay hindi kagaya ng bahay. Ang turing mo sa simbahan ay isang banal na lugar kung saan matatagpuan at mararanasan mo ang Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, nasa banal na lugar kayo ngayon. Naniniwala ba kayo? Nasa banal na lugar tayo kasi templo to ng Diyos. Hindi naman to templo ng kani-kanino, tama? Templo to ng Diyos. Kaya nga kung may problema ka, ito na yung time para iluhod mo sa Panginoon, Lord, sa templo ng Panginoon, papakinggan ka ng Diyos. Depende ho sa trato natin sa lugar niya. Ngayon, nung nilinis ng Panginoon ang templo, at diniklara niya na ang bahay ng kanyang ama ay hindi bahay pugad ng mga magnanakaw, bagkus ang bahay ng kanyang ama ay bahay na panalanginan. Kaya nga ho, ang simbahan natin, kung ito ay prayerful, praise the Lord, ini-imitate natin yung original na paggagawa ng isang templo. Yan. Nung Sunday, pumasok si Jesus Christ sa Jerusalem. Nung Monday, nagwala siya. Sorry sa terminology, pero nagwala talaga siya. So, ibig sabihin, pagpasok niya, nagkukos siya na ng kaguluhan, eto ho, nagwala pa siya, lalo naging magulo. Okay, ito na natin. Pagdating ng Holy Tuesday, Jesus debate with religious leaders delivering the Olivet Discourse. Dito nagtalumpati ang Panginoon. Hinaharap niya lahat ng mga Saduceo, Pariseo at mga Eskriba. Yung Pariseo, Saduceo at Eskriba, sila yung pinakamagagaling sa Biblia. Si Jesus Christ pumunta doon sa harapan ng mga Saduceo, nakikipagtalastasan at ang talumpati ng Panginoon, eto yung tama, mga mali kayo. Lalo ho na trigger, lalo ho na galit. Kasi ho, kinakaharap niya dito yung mga tao, mga self-righteous. Pag nakakita ka ng mga tao ho, na ang tingin sa sarili ay mga matuwid sila, sila yung mga taong pinakamahirap kausap. Bakit po? Alam na daw nila ang tama. Kaya nung nagsasalita si Jesus Christ, sabi ng mga Pariseo, mga Saduceo, mali to, mali. Pero sabi ni Jesus Christ, kayo ang mali. So ngayon, nagkakaroon na, naghati na ho ang mga Israelita at that time. Sino ba ang papaboran natin? Si Yesu Cristo, na sinabi natin kanina nung Sunday, pagpasok niya sa iyong hari. O itong papapuran natin, itong magagaling sa batas, sa Biblia, ito ba? Nagkaroon na ng separation, na-divide na. Kaya nagkaroon ng matinding gulo. Pagulo na ng pagulo. Okay. Pagdating ho ng Wednesday, lalabas na si Judas. Si Judas ho, Spy Wednesday pala ang tawag yan. Judas Iscariot agrees to betray Jesus to the chief priest for 30 pieces of silver. Grabe ano. Ganun kababa, alam niyo, habang pinag-aaralan namin ang buhay ni Judas, kasi ang sabi doon, Pastor, paano kaya to? Disipulo na siya ni Jesus, Kristiyano na siya, pero bakit hindi siya naligtas? Ang totoo, si Judas ay palihim siyang, hindi talaga siya tunay na disipulo. Una, wala siyang pagmamahal kay Jesus. Pangalawa, wala siyang relasyon kay Jesus. Saan siya may relasyon? Sa pera ni Jesus. Ano ang trabaho ni Judas sa grupo? Siya ho ay treasurer. Tagahawak siya ng pera ni Jesus. Nagigets niyo po ba? Si Judas at that time, napasukan siya, may sarili na siyang agenda, may free will siya at that time, pinasukan pa siya ni Satanas, at ang sabi dito, si Jesus ay binenta niya ng 30 pilak. Ang katumbas noon ho ay katumbas ng isang alipin. So sa kanya, si Jesus Christ, na kasama niyang Panginoon, nagpakain ng 5,000, nagpakain ng 4,000, sa kanya, tingin lang niya kay Jesus, wala lang yan. Alipin lang yan. Kaya binenta niya si Jesus sa napakaliit na halaga. Bakit po? Maliit lang ang tingin ni Judas kay Jesus. Okay. So Wednesday po yun nangyari. Parang ang sarap lang pag-aralan, no? Smooth na smooth lang. Pero mamaya ho, mayroon tayong problema na pag-uusapan. Okay. Sa Thursday, Jesus shares the Last Supper. Okay. So, ito ho, ng Wednesday na, sabi ko sa inyo, pinatawag ng Panginoon ng mga disipulo at pinakain niya sa upper room. Ibig sabihin, hindi basta-basta yung room. Yung upper room na yun ho, ay nire-reserve para sa mga bigating mga tao ho, na mataas sa lipunan. Upper room. At si Jesus, doon niya pinapunta ang mga disipulo niya para doon magkaroon ng Last Supper. Sabi dito,
Disciples institute the Eucharist and washes their feet. Pagkatapos nila maghuling hapunan, hinugasan ng Panginoon ang kanilang mga paa, simbolo ng pagre-rebuke ng Panginoon sa mga disipulo. Darating ang panahon, mawawala ako, pupunta na ako sa Ama, sa langit, kayo ang matitira. Pag hindi kayo nag-ayos na mga sarili ninyo, pag lagi kayo nag-aaway-away sa posisyon, hindi kayo pwede maglingkod sa akin. So yung paghugas ng Panginoon sa mga paa ng mga disipulo ay pagpapaalala na ang tunay na lingkod ng Panginoon ay naglilingkod sa tao, hindi bossing. Amen po ba? Kaya pag dumating sa time na tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng isang kaluluwa na atin pong nadala sa Panginoon, ikaw ay lingkod ng mga yan. Hindi ikaw ang paglilingkuran yan. Sila ang paglilingkuran mo. Simbolo na kiniklaim mo na ikaw ay disciple ni Jesus. Ang isang disipulo mo ay hindi boss, kundi siya po yung tagapaglingkod dun sa mga tao na inilagay sa kanya ng Panginoon. Okay? Pinakain ng Panginoon, hinugasan pa niya. Grabe si Jesus, tama? Siya yung Panginoon na napakasarap kasama, pero kahit ang galing na niya, kahit the best na siya na guro, na pastor, may traidor pa rin. Tama? Kumain muna si Judas. Nahugasan kaya ni Jesus Christ ang paa niya? Nahugasan. Lahat naranasan muna ni Judas bago nag-traidor. Grabe ano si Judas, matindi rin si Judas. Tingnan natin. Okay, so tapos na tayo sa Thursday, sa Good Friday na ho. Jesus is arrested, tried and crucified at Golgotha, where he dies and is later buried at a tomb. So Friday ho, namatay si Jesus Christ. Tama? Sino nag-agree na Friday? Parang yung iba, ibang araw nyo, no? Friday po ba namatay? Ayan. Yung mga hindi sumagot, baka alam nyo na mangyayari mamaya sa nagsumagot, no? So sabi dito, sa pinag-aaralan natin sa timeline, dito ang declared ay Friday. So mamaya, ipapakita ko sa inyo na may posibilidad na hindi. Okay? So sabi dito, nung Friday, according dito sa timeline, grabe, ang bilis ng pangyayari, ano? Parang kanina, nagmamarcha pa lang si Jesus sa Jerusalem. Pagdating ng Wednesday, trinidor siya. Pagdating ng Thursday, pinakain niya. Then pagdating sa Friday, kaya siya napako dito dahil sinasabi na ito ang hari ng mga Hudyo. At yun nga, yung mga nandun sa triumphal entry, yun din ang sumisigaw na ipako si Jesus sa krus. Okay, pagdating ng Sabado, Jesus' body rests in the tomb while his followers observe the Sabbath in mourning and anticipation. So dito sa Sabado, alam naman natin ang Sabado sa mga Israelita, sa mga Hudyo, ay banal na araw, bawal silang lumabas, bawal silang magtrabaho. Okay? Bawal. Ibig sabihin yun, 24 hours na yun, mula umaga hanggang gabi, sumunod na madaling araw, lahat ay walang kailangan kumilos dahil pagdating ng madaling araw ng Sunday, nabuhay si Jesus. So natapos yung timeline natin, pero hindi po yan yung highlight. Ito po. Okay, punta tayo sa debate. Okay, so nagkaroon ng debate dito sa case na to, kaya kailangan ko siyang i-present sa inyo in case na may magtanong sa inyo. Kasi hindi lahat ng mga Kristiyano na born again Christian, hindi lahat ng Roman Katoliko na mga Katoliko ay naniniwalang Friday po ang kamatayan ni Jesus. Okay? Sabi dito, Jesus was crucified on Friday according to the Gospel. Pag binasa nyo Matthew, Mark, Luke, John, malinaw naman na Friday talaga namatay si Jesus Christ. Malinaw kasi silang lahat nag-agree na Friday talaga. Pero ang problema, doon sa Gospel may mga lapses, may maliliit na detalye na nagsasabing hindi Friday. So, tingnan natin. A small number of Bible scholars and historians believe the actual day can be identified and that it was April 7, 30 AD. One minority view argues that Jesus died on Thursday. Mayroong nagsabi na Webes. Thursday daw namatay si Jesus Christ. Another contends that he died on Wednesday. Mayroon namang isa nakita na si Jesus ay namatay noong Wednesday. Alin ang tama? Huwag natin sabihin na, ito tama Pastor, Friday, tama Thursday, tama Wednesday. Alam niyo, pag nag-claim tayo dyan ng isa sa mga yan, magkakaroon tayo ng kadebate. Dahil hindi dapat siya pinag-aawayan, pinagtatalunan, dahil lahat ng Friday, Thursday, Wednesday, may mga tama po yan. Kasi walang absolute na sagot. Bakit? While the day of crucifixion is debated, the day of the resurrection is absolutely clear. Okay? Pwede pagdebatihan yung araw ng pagkamatay ni Jesus, pero yung muli niyang pagkabuhay ay napakaklaro. Amen. Kailan nabuhay si Jesus? Madaling araw ng Sunday. Klaro. Yun ho ang tunay. Yan.
Sabi dito, Scripture says that Jesus rose on the first day of the week. Yun ang unang araw. Ang unang araw ng isang linggo ho ay hindi ho Lunes. Sunday. Kaya nga, sabi ng Sabadista, mali yung simba nyo. Bakit? Sabado daw talaga ang tama. Pampitong araw ay Sabado. Ang unang araw ay, pero hindi pa rin pwedeng pag-awayan. Tama? Kung lumang tipan, talo tayo nila pag lumang tipan, tama. Lumang tipan, sila ho ang tama. Pero sa bagong tipan, bakit tayo may simba ng bagong tipan sa unang araw ng isang linggo? Kasi doon nabuhay si Jesus. At ang ating tawag sa simba natin ay celebration. Tingnan nyo, pagpapasok ng simbahan, ba't may kantahan? Nagdiriwang tayo kasi buhay ang Diyos natin. Amen po ba? Mag-aaway pa ba sa araw? Nag-aaway sa araw, hindi na punta pareho sa langit. Huwag na mag-away sa araw. Mamuhay na lang ng tama. Tama? Huwag na kung mga ganun. Maliliit na detalye po yun. Okay? What's more important than knowing the day of week of Jesus' death is believing that He did die and that He rose from the dead. Yun ang pinakamahalaga. Namatay si Jesus at ang pinakamahalaga, muli siya nabuhay. Kung hindi nabuhay si Jesus Christ, wala tayong pag-asa at walang kwenta yung binabasa natin Biblia. Tinanggap mo na ba si Jesus Christ bilang Panginoon at sarili mo tagapagligtas? May sense yun kasi nabuhay siya muli. Mamamatay tayong lahat pero bubuhayin niya tayo at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen po? Sabi dito ho, equally important is why He died. To take the punishment that all sinners deserve. Hindi siya karapat-dapat tumanggap ng parusa, pero siya ang tumanggap ng lahat ng latay na dapat tayo ang dumanas. Hindi ko alam kung paano nyo i-appreciate itong mahal na araw. Sa panahon natin ngayon, yung mundo, iba ang trato nila sa mahal na araw. Mahal na araw, ang tawag nila, pero ang dami nagsasabong. Mahal na araw, pero ang dami nagiinuman. Mahal na araw, pero ang dami mga nagsasabing, patay naman ang Diyos. Binubuli pa si Lord. Hindi nila alam kung paano i-appreciate ang mahal na araw. Ang mahal na araw kung bakit nagkaroon dahil sa mga makasalanan na tulad nila at natin. Amen po ba? Ngayon, paano mo siya i-appreciate? Tayo ho, na mga dating makasalanan, nirescue ng Panginoon sa hindi ng parusa. Di ba ho, pag mahal na araw, ang pinaka-the best sana, ay nandun ka sa bahay, o nandun ka sa isang lugar na lagi mong iniisip, Lord, kung hindi mo siguro ginawa yun, paano na ako? Kasi walang kaligtasan kung hindi ginawa ni Jesus Christ ang pagpapako sa krus. Amen? Sabi dito, namatay si Jesus Christ, namatay, tapos kinuha niya ho ang parusa na dapat tayo ho ang dumanas. Jesus is truly the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yun ang patunay na si Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, purihin ng Panginoon, yung pagtanggap mo sa Kanya, pagbibigay mo naman yun ng iyong kasalanan para akuin niya. Amen po ba? Grabe ano, binigay mo sa Kanya yung buhay mo, kinuha ng Panginoon lahat ng mga bagay na masasama, marurumi, nilagay niya sa Kanya at nilagay sa iyo yung pinakamagagandang bagay. Hindi lang kaligtasan ang ino-offer ng Panginoon sa atin. Ini-offer din sa atin ng Panginoon yung buhay na walang hanggan at kayamanan sa langit. Alam niyo ba ang mana natin? Hindi maliliit na bahay. Ang mana natin ho, the moment tinanggap po si Jesus ay kaharian sa langit na hindi lang siya ang nagmana kundi kasama tayo. Ang tawag sa atin, mga inampon ng Diyos. Grabe yung natanggap natin. Kaya itong mahal na araw, kung kaya natin i-reflect, kaya natin pagbulay-bulayan, na nabahagian ko na kayo kanina ng Sunday, yung susunod na araw, kung babalikan niyo ang Biblia, masarap mag-post. Masarap muna pumunta sa isang quiet time na lugar para sabihin, i-appreciate mo, Lord. Lalo yung time na pinapalo na siya. Lalo yung time na sigaw siya ng sigaw sa kanyang ama, at ang sabi niya sa tatay niya, Ama! Ama! Bakit mo akong pinabayaan? First time mangyari sa history na ang Diyos may iniwan ng anak. Sino yung anak niya? Bugtong na anak, pero naging makasalanan para doon sa mga tao makasalanan. Hindi pala kaya ng Diyos samahan ng mga makasalanan. Bakit? Hindi sila pwede magsama. Banal ang Diyos at makasalanan, hindi pwede magsama. John 3:16, pinadala si Jesus Christ para yung lahat ng kasalanan ng sanlibutan na nagpalayo sa tao sa Diyos, kunin ni Jesus Christ, at ilang moment, ilang araw, 3 araw, na separated siya. Tama? 3 araw. Then the moment na nabuhay si Jesus Christ, yun ang sinabi, natalo niya yung kamatayan at natalo niya si Satanas.
Kaya yung mga problema nyo ho, maliliit na bagay po yan. Huwag kayo ma-open. No match yan. Doon sa matindi sanang problema na dapat tayo magbayad, na wala tayong kakayanan. Ang kasalanan ay eternal, ang pwede lang maibayad, eternal. Wala tayo nun. Kahit si Bill Gates, wala siyang kakayanan na bili ng kanyang kaligtasan kasi ang kaligtasan ay eternal. Tanging dugo lang ni Jesus ang pwedeng ibayad at binayad na yon para sa atin. This is true whether He was crucified on a Wednesday, Thursday, and Friday. Okay. So wala na tayong pag-uusapan dyan. Kung napako man si Jesus Christ, namatay man siya nung Friday, nung Webes, at saka nung Miyerkules, basta ang totoo, namatay siya. At muling nabuhay. Okay. Ngayon po, tatapusin ko ito sa tanong na may tatlong sagot. Ano ang katangian na dapat nating taglayin o taglay sa panahon ng mahal na araw? Pinauna ko na sa inyo kanina. Ngayong mahal na araw, pakiusap, pwede magsaya, wala akong nagbabawal doon, pero sana mo may mga time na pag nilay-nilayan natin yung ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga mahal na araw. Okay, ano ang katangian na dapat nating taglayin sa panahon ng mahal na araw? Number 1, dapat tayo maging masigasig sa ating pagsamba kay Jesus at sa ating pagpapahayag ng kanyang ebanghelyo. Dapat tayo maging passionate, maging masigasig. Ito na mo ang pinakamagandang senaryo, pinakamagandang moment na mag-share tayo na mag-share kasi sa buong mundo, bukas ang kanilang kaisipan ngayon na may Kristo na namatay. Then ang mga verses ngayon, ang mga about sa Diyos ngayon, may embrace nila. Bakit po? Dahil ito yung panahon na inaalala ng buong mundo na may namatay na Kristo. At hindi siya kwento lang. Hindi ho kwento lang si Jesus. Totoo siya nangyari, labas sa Biblia, mayroong history, mayroong prueba, labas sa Bible, na mayroong nabuhay na Jesus na namatay sa krus. Dapat tayong maging masigasig sa ating pagsamba kay Jesus at sa ating pagpapahayag ng kanyang ebanghelyo. Sa 16 at 17 ho, mayroon tayong family camp. Yes, camp siya, masaya siya, pero ho, doon sa time na yon, ibuhos natin yung ating pagkakataon para ho masamba natin ang Panginoon the way na yun ang gusto natin at gusto ng Panginoon para po sa atin. Pangalawa, siya ay nagdusa para sa atin. Tandaan po natin na si Jesus Christ ngayong buong sanlinggo na parating ho ay larawan ng pagdurusa na dapat tayong maging handa na magdusa para sa layunin ng pagsunod sa Kanya at pagpapahayag ng mensahe ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Vice versa. Kung ginawa ng Panginoong Hesus na namatay sa krus para maligtas tayo, matubos tayo sa kasalanan, gumaling tayo, paano bang magsakripisyo tayo ng isang maliit na bagay para i-share si Jesus sa mga taong hindi pa nasisiran? Paalala lang po dapat din tayong maging handa na magdusa. Itong word na pagdurusa, hindi naman to kailangan bugbugin mo ang sarili mo. Sa panahon natin ngayon, di ba mayroong mga penitensya, huwag mong gawin yun. So, dapat din tayo maging handa na magdusa. Balikan ko lang yung terminology na magdusa. Medyo malalim po siya, pero yung word niya ay katumbas ng sakripisyo. Last, dapat nating paalalahanan o pahalagahan ang matinding pag-ibig at sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa pagtubos na sa atin. Yan ang final na message ko sa lahat na nandito. Ngayong mahal na araw, kapatid, pahalagahan natin yung pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon at matinding sakripisyo na inalay niya sa atin para lang matubos tayo. Paalala, ngayong mahal na araw, gunitain natin ang mga mahalagang bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus upang makamit natin ang dami po niyan, kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kinuha ni Jesus ang kamatayan, binigay sa atin ang buhay. Kinuha ng Panginoon, upang makamit natin ang katubusan. May utang tayo at ang utang natin ay eternal. Si Jesus lang ang pwede magbayad. Upang makamit natin ang kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa kamatayan, at kapatawaran, then ang result po niyan ay kaligtasan. Kinuha ni Jesus Christ ang lahat ng mga bagay na masasama, ang lahat ng mga bagay na mga pangit, at ibinigay sa atin ang pinakamagandang mga bagay. Then sino ho tayo para ho itanggi siya? Sino ho tayo para hindi sabihin sa buong mundo, si Jesus ang aking tagapagligtas? Maliit na bagay na i-share natin ng Panginoon para doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. Then last, ito ang hamon, maging masigasig tayo sa pagsamba sa ating Panginoong Hesus, magsakripisyo tayo sa pagsunod at sa pangangaral ng Ebanghelyo niya. Then finally sabi dito, pahalagaan natin ang Kanyang pag-ibig at sakripisyo para sa atin. Ngayong mahal na araw, mga kapatid, wag niyong kakalimutan, napaka-espesyal ng araw na to. Bukas, ngayong araw, di ba triumphal entry ng Panginoon, bukas ano mangyayari sa Kanya?
magwawala si Jesus sa templo. So alalahanin niyo, Lord, bakit kaya nagwala? Ganon, ina-appreciate ng Panginoon ng simbahan. Kung bakit ang simbahan natin malinis, kung bakit ang simbahan natin ay inaayos, kasi ganon natin itrato ang templo ng Panginoon. Amen po ba? Ito ho ay templo ng Panginoon. So si Jesus Christ, nung pumunta siya, ang baho ng templo ng Panginoon, at doon yung mga mamimili, naghalit si Jesus Christ, pinagtatawag yan, pinaghampas niya, simbolo yun na nagagalit ang Panginoon sa mga masama at mga maling mga bagay. Okay? Yan ho ay mga bagay na huwag natin kakalimutan. So itong mahal na araw ho, huwag niyong kakalimutan, may nagsakripisyo ng 1 linggo, hindi 1 araw. 1 linggo para po sa atin. At sa Sunday po, purihin ng Panginoon, isi-celebrate natin ho ang linggo ng pagkabuhay. Palapakan natin ng Panginoon, ito ang mensahe ng Panginoon na holy. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.